Lord, sa bagong taon na ito, ang lahat po na may sakit sa amin, humihingi din po ng prayers ang aking sister sa Australia. Pangalan niya Christy, kanyang asawa si Peter, yung kanyang tatlong anak, si Alan, si Owo at si Marife. Ang kanyang apo na si Natalia at saka si Olivia. At ang aking pamangkin na si Noel at ang kanyang pamilya na nakasama sa akin sa aking mga check-up. Lahat po, Lord, ang humingi ng panalangin, mga may sakit sa amin, lalo-lalo sa Brother Egay, si Sister Edith, si Sister Vanji, si Sister Heidi, si Sister Emma, si Sister Jessica. Lahat po, Lord. Ngayon po ang aming mga pangailangan sa buong taon na ito, itinataas po namin. Both spiritual and physical. At nakikiisa po kami sa lahat ng Pilipino na magdiriwang ng iyong pista, ang Puong Nazareno. Ito po inihiling namin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with Oops. you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus rejected at Nazareth. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he had been brought up. And on the Sabbath day, he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. "Isn't this Joseph's son?" they asked. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Praise to you, O Lord Jesus Christ, no? Katulad sa practice po natin, makishare po tayo, no? At kung may mga tanong din po, pwede rin po magbahagi, no? Sister Karina, welcome po sa ating prayer meeting, no? Yung una, yung gospel ni Luke, chapter 4 verses 14 to 22. Ito po yung tinatawag na mission statement ni Jesus. No? At nawa, ito rin yung ating mission statement, no? Parang ang ginawa ni Jesus, pinakita niya sa tao kung sino siya at ano ang kanyang gagawin. The Spirit of the Lord is upon me. So the mission of Jesus is first and foremost a Spirit-inspired mission. Tayo po sa Christ Family Prayer Group ay meron ng mission, no? Pero maging aware po tayo na ang ating mission ay dapat nakadepende lagi tayo sa Holy Spirit, no? Kaya ang prayer lagi natin na maging mission, na maging Spirit-inspired tayo sa ating mission, no? So, ayun po yung first point na ang mission ni Jesus ay Spirit-inspired. Kaya dapat din po tayo sa ating magawain ay laging Spirit-inspired. No? Yung
yung second point dito, kasi nakalagay dyan no? Ah, in-announce niya at gagawin niya yung kanyang yung kanyang mission para ma-experience ng tao ang God's favor. No, yung God's favor na 'yan sa kanyang halimbawa to preach the good news to the poor. Yung poor na to whether physically or spiritually, no? Nasasakop po tayo dyan, no? So gusto ni Jesus na madama ng mga mahihirap yung talagang materially poor at spiritually poor ang God's favor. Yung iba sa atin mahirap lang o hindi naman gaanong nakakatawid lang sa buhay. Gusto ni Jesus, no, na ma-experience natin ang God's favor. O sa lingwahe ngayon, parang God's blessings, no? Ang ginamit kasi niya God's favor at sa mga spiritually poor, dapat lahat tayo spiritually poor lagi. Ibig sabihin spiritually poor, we are dependent on God's grace. Kaya kung ganoon ang ating attitude lagi na spiritually poor tayo, ipapadama ni Jesus sa atin, sa ating buhay, ang God's favor. No? So kaya good news to kasi nakalagay doon, di ba? In your hearing, this is being fulfilled. So nung binasa po ni Sister Jessica yung gospel, na-fulfill po yan ngayon mismo sa atin. So if we have that attitude of humility, that we are spiritually poor, or even materially poor, nakadepend tayo sa Kanya, Jesus will let us feel the favor of God. Kaya ayun po yung isang good news, no? To those who are blind, maring physically blind o spiritually blind. Ang ibig sabihin ito yung mga may sakit. Sa mga may sakit, o physically o spiritually, papadama din ni Jesus ang God's favor. Sa konkreto, halimbawa ako may sakit sa puso, mataas ang blood sugar, diabetic, o mga iba sa inyo may cancer, o kung ano-ano masakit yan, no? God's favor. Maramdaman natin ang presensya niya kahit tayo may sakit. Kasi yung tendency pa pag may sakit tayo, nanghihina ang loob natin, nade-depress tayo. No? Marami akong kilala na nade-depress, nanghihina sa pagpasok ng taon na ito, no? Pero sabi ni Jesus, no. You will feel my presence, no? Kung ang way ni Lord yung through medicine, doon yung God's favor sa atin through medicine. O sa mga ibang taong yung wala nang kagalingan, no? May mga na-meet ako before New Year, may mga taong wala nang kagalingan, no? Ang God's favor sa kanila, yung redemptive suffering na while waiting sa pagdating ni Jesus, kunin sila sa buhay na ito at marating sila sa langit. Kaya yung mga iba na kilala ko, they went to confession before New Year. Yun po ang God's favor, no? For those who are spiritually blind, no? Physical at meron daw isa sa atin hindi makapag-open ng hindi maka-open ng kaya yon. Brother John. Brother John, God bless po, no? Oo. Kaya yung sa kay Jesus, those who are spiritually or physically blind, yung may sakit, papadama din niya ang God's favor, no? So ngayon mismo
Na, no, na very ano sa atin na napaka very real sapagkat karamihan sa atin ay may mga sakit, no? Kaya sinabi ni Jesus sa gospel na to, the good news is being fulfilled in your hearing. No? So, ayun, we believe in Jesus, no? Meron tayong faith, no? We have confidence, no? Na yung good news na ito ay natutupad sa ating hearing ngayon mismo. Ah, kaya yung ano, tapos yung isa pa, no? Those who are captive, binibigyan niya ng kalayaan. Yung pagiging active, yung pagiging ano, captive, maari ding ito yung mga ano physically ito yung mga nasa preso o spiritually may mga sin o kahinaan sila na sila ay ano feeling nila para silang ano islabo, no? Para silang ano slave, para silang captive because of their ano weaknesses or ano yung sin nila, no? Kaya yun ulit pinapangako ni Jesus, no? In your hearing may katuparan, no? Ang ang message lang ni Jesus, yung pagdating niya rito sa mundong ito yung mission statement niya. Ipapadama niya sa atin ang God's favor. Kailan? Ngayon na mismo. No? In your hearing. Kaya ito isang panawagan sa atin, no? Yung mga lahat tayo may mga pangailangan na sinasabi ni Jesus. We are spiritually or materially poor. We are physically blind o may mga sakit tayo or spiritually blind. O we are captive sa mga ating weaknesses or sins. Papalayain tayo ni Jesus. Ngayon, ang concrete application nito sa atin, tayong nakadama ng favor ng God, tinatanggap natin, tinatawag din tayo na madama ng ibang tao ang God's favor through us. No? So God's favor pinadama sa atin upang ipadama natin sa iba ang God's favor. Marami tayong na-encounter, no, sa buhay natin, maaaring sa pamilya mismo o sa mga kaibigan na mayroong ganitong mga problema sa buhay na pamamagitan natin ay ma-experience nila yung God's favor. Nakatawa nga ako kahapon kasi galing ako sa sa PGH . Nung papunta ako ng train station, dahil pa naglalakad po ako, meron akong crucifix. No? May crucifix po ako. May isang lalaki, nakita niya siguro, dahan-dahan ako maglakad, may crucifix. Sabi niya, Father, kamusta ka na? Akala ko kilala ko, no? Binati ko siya. Okay naman, sabi ko. Tapos nagsabi siya ng problema agad niya. No? So, yun, stranger yun, no? Nakilala niya akong pare dahil meron akong suot na krus. Ginamit ako ni Lord kahapon, no? To spread God's favor sa kanya. Marami naman palagi ko, marami naman sa inyo na nakaka-experience na ganyan, na madama ang favor ng God, no? Kaya siguro ayun na lang siguro yung yung kung merong gustong mag-share sa inyo o may magtanong sa inyo tungkol sa gospel or any question na pwede po nating pag-usapan, no? Sige po, i-ano ko muna. I-time out ko muna kung meron kayong opportunity na magtanong o mag-share. Tapos kung wala naman, itutuloy ko po yung aking sharing, no? Wala kayong Sige po. video, Bishop.
Ano po? Wala kayong video. Wala ba? Si-checking ko, ha? Oo nga pala, no, wala pala. Oo. Yan, may video na ako. Oo. Gusto ko lang po Sige po. mag-share. Sige po. Si Sister Emily kasi tsaka si Kite, dati sinabihan na ako, panoorin nga yung The Chosen. Ano yung binabasa natin, yung dinidiscuss natin, Opo. parang parang conversation lang kung paano yung Opo. pag-share nung mga Bible verse. Ah, Opo. mararamdaman mo para bang nandun ka. Ako yun ang naging pakiramdam ko. Hmm. I just wanna say Opo. na ini-encourage ko kayo na panoorin. Panoorin siya sa Netflix. Opo, Ah, okay po. Oo. The maganda. Chosen. The Chosen title po. Opo, opo, maganda po siya. Opo. Yun lang po, thank Opo. Praise Jesus. Good evening po, sister. Bali ako po, parang nabasa Okay ko po. po yung The Chosen kasi nag-start na kami mag-watch niyan. Tapos parang nag-google Ah. ako. Kasi sabi, para po, parang nagpa-pop up siya sa, sa Facebook ko na parang hindi po siya Catholic, hindi po siya Roman Catholic, hindi po siya parang Protestant po yata yung mga, mga verses na mga nakuha. Though hindi ko pa naman ganun yung parang na-search ng thoroughly. Parang parang ewan ko lang po kung na-try lang. Alam ko marami na nakapanood po niyan eh. Nakapanood na rin po ako pero hindi exacto, hindi pa tapos. Pero parang hindi ko pa siya na full watch. So bali parang yun po na ko lang po kung magkakaroon ng time na ma-search po siya. Parang hindi po siya Opo. Roman yung mga Bible. Din kasi 'di ba para bishop yung Bible verse po ba ng mga Protestant at saka yung sa Roman. Meron po bang parang madali po bang identify na ay Protestant 'yan or ito Roman? Paano po ba 'yun? Meron po bang gano'n, Opo. Bishop? Usually, generally, the same Bible verses, pero kung ang kino-quote nila leading to a certain doctrine, mapapansin niyo po yan eh. Oo. So yung Bible verses in themselves, okay lang po yan. Pero pag yung mga kino-quote nila series of Bible verses, makikita nyo kung ito'y patungong protestanteng pag-iisip o katoliko. Ganun po yan, oo. So, yung libawa, yung maganda yung yung isa si Rumi, yung artista na American. Yung, oo, po yung orthodox po siya, pero yung maraming bagay na tinuturo sa kaya niyo po si Rumi, no? Yung artistang Amerikano. Siya, Orthodox Christian siya, pero siyang kinuwang artista ron. Tapos yung experience niya Catholic experience sa series na yun na Kaya titignan ko po yung malalaman niyo po sa mga series ng quotations kung patungo sa Catholic doctrines o sa Protestant doctrines. Ganun po yung Sister Karina. Oo. Tuloy niyo na po yung search niyo at pwede niyo i-share sa amin anytime Pero hindi kahit po sa siya group. Opo. Bali Bishop pagka ganun ba, for example, parang nagse-searching ka lang din naman parang dumating din po naman siguro kayo sa point na parang ay ano ba, pasan ba talaga ako belong? Parang nagse-searching din Oo. bala parang hindi search ng soul, parang search ng what is true, what is parang ang realization ko lang Bishop or ask or question ko regarding those matter. For example, parang nakapanood ka sa Facebook ng yon yung nangyayari kay Jesus, ganun. Parang sa interpretation nila o yung pagkasabuhay nila sa nangyayari sa napanood mo, hindi mo tuloy Opo. ma-identify, Katoliko ba yun? Parang Katolikong pagturo ba yun? Opo. Or Protestant? Pero masama ba yun? Hindi naman po siguro. Ano po ba yun? Paano po ba yun, Bishop? Oo. Tama po yun, no? Kasi may mga iba generally na pareho ang Protestant at Catholic. Pero may mga iba talagang very clear na Protestante na heresy, maling turo. Halimbawa, nung lagi sinasabi ng mga Protestante, nakita nyo sa YouTube, na it is finished nung pinako si Jesus, no? Ayun lagi nila in-emphasize, it is finished. The complete work of Christ. Kulang yung kanilang teaching doon kasi para sinasabi doon, yung role ng good works, yung role ng freedom natin na mag-cooperate tayo sa salvation natin. Kasi yung it is finished, ang interpretation nila yun ay parang once saved, always saved.
So tayo gumagamit tayo nun sa siguro sa Holy Week, gagawa ako siguro ng isang article tungkol sa yung sinabi ni Jesus sa although natalakay natin to nung nag-request po si Brother Aldrin tungkol sa 7 words of Jesus, no? Yung sinabi ni Jesus, it is finished. Iba po ang understanding ng Catholic dyan sa Protestante. Kasi ang understanding ng Protestante dyan parang once saved, always saved. No? Totoo yung kompleto yung ginawa ni Jesus, pero hindi automatic yung salvation natin. Dapat you have to accept the salvation. Tapos ongoing to, hindi lang bisa once. Kung hindi, sa araw-araw na buhay natin, tinatanggap natin lagi si Jesus. Sila kasi once lang save na sila kahit na gumawa silang kasalanan. Dangerous teaching yun. That teaching will lead you to hell. Kaya maraming mga ibang mga born again na naniniwala sa once saved, always saved. Kita nyo may ginagawang kalukuhan. Recently, yung isang protestante na very famous, no? Nabasa ko lang kanina, nakalimutan ko yung pangalan niya, no? 17 years siya sa ministry. Sa 17 years niya, 8 years siyang merong adulterous relationship. Bir mo 8 years. Dahil may maling paniniwala na kahit na may adulterous relationship siya for 8 years, naligtas na siya. Kasi it is finished Kita niyo po yung maling interpretation na ron. Na kahit, dahil sa ginawa ni Jesus, kahit na ako'y gumawa ng mortal sin, ako'y save na. Mabuti na lang. Bilang pastor siya po sa 8 years, meron siyang adulterous relationship. Dahil po sa biblical text na tinalakay natin nung nag-request si Brother Aldrin na ipaliwanag ko yung diba mahaba yung paliwanag ko, isang oras yun tungkol sa 7 last words ni Jesus. It is finished. Gumagamit pala silang Greek word doon. Na mali. Biro, imagine that, kunyari lang. Lahat tayo mga lalaki dito, no? Si Brother Alvin, si Brother Egay, si Brother Aldrin, si Brother John, si Bishop Lito. Pagpalagay natin, nakalagay doon, nabasa namin, it is finished. Tapos na ang ginawa ni Jesus, kompleto na. Tapos tayo, gumagawa ng kalokohan. Nakikiapid tayo. O, nagiging corrupt tayo. Nagnanakaw tayo ng bilyon-bilyon. Baliwan na sa atin kasi ligtas na tayo. Once saved, always saved. Dahil kompleto yung trabaho ni Jesus Hindi question yung trabaho ni Jesus yan. Complete ang sacrifice ni Jesus. It is a question of our cooperation. Kapag sinabi mo it is finished, tama, correct. Pero sa iyong sarili, kahit hindi pa tapos yun. Kailangan everyday mo, ni-renew yun, yung commitment mo kay Jesus. Kaya di ba may mga nababasa kayo sa YouTube, sa mga Facebook, mga sins na dapat nyo i-confess before you receive communion. Nakikita nyo ba sa YouTube yun? Mga ilang sins you have to confess. You go to confession before you receive Jesus. Mga mortal sin po yun. Mga grave sin yun. Kung ikaw protestante ka, hindi ka niwala sa mortal sin. 1 John 5:17 yan, no? Nakalagay may mortal sin. There are sins that lead to death. There are sins that do not lead to death. Ay yung mga venial sin, no? Pero may mga kasalanan na nag-lead sa death. So kahit na sinabi ni Jesus, it is finished, pero gumagawa ka ng napakalaking kasalanan, you will die. In mortal sin, you will go to. Nakikita lang po na kaya na Catechism of the Catholic Church. Nakikita natin kung yung teaching ng Church. At alam natin, dahil ang Catholic Church na nag-found yan si Jesus. Tanungin niyo po lahat ng sekta, sinong founder nyo? Magbabanggit sila ng isang pangalan. Sige, tanungin niyo po, sinong founder nyo? Sa Catholic Church, tanungin mo, sinong founder ng Catholic Church? Okay po, mag-share po kayo, si Brother Alvin. Napanood ko nga po yung kay Father Debs na yung homily niya nitong January na sabi niya, kung di ka konektado kay Jesus,
wala kang kinalaman sa kanya. Nabanggit niya Mm. nga doon yung Iglesia ni Cristo, hindi kinikilala ng Diyos ang Panginoong Mm. Jesucristo. Sila yung Antichrist. Mga Opo. Antichrist sila. Opo. Dahil di napanood ko nga po yun. Yung pong pamangkin kong nasa Australia, ano po yun, Iglesia ni Cristo. Nando doon ngayon po yung Opo. yung mga kapatid niya doon. Minessage ko, sabi ko, makisabi kay ate, hingi ako pamasko. Sabi ko, Mm. kaya lang magagalit. Panoorin niya lang tong ng buong buo, sabi ko. Tong sa YouTube, si Father Dave Concepcion, tong homiling to. Yun lang ang hinihingi ko regalo. Sabi ko, wag sana tapusin niya, yun lang ang regalong hinihingi ko na makatulong at alam ko makakatulong. Talagang very touching Opo. yun. Oo. Kalinawan yung Oo. ang dating talaga sa karamihan. Minsan, ikaw mo, naapektuhan dahil dyan. Pero, ano po tayo, mahalaga naman kasi yung relasyon natin kay Jesus eh. Oo. Yung relasyon natin kay Jesus, kung ano yung gusto ni Jesus. Ayun lang po. Tanungin nyo lahat ng reliyon. Sinong founder nyo? Lagi may pangalan niya tao. Ang Catholic Church lang ang Tama po. tatanungin nyo. Ang founder si Jesus Christ. Tapos tanungin nyo kailan kayo tinatag. 1914, 1865, 1517. Ang Catholic Church, year 33. Ayun po eh. Pero dahil nabulag na sila ni Satanas, no? Nakalagay sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, no? Kasi para maintindihan nyo bakit ganoon eh. Nakalagay po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Nabulag sila ni Satanas. Ako sinasabi ko sa kanila yun eh. Sinasabi ko, bad daw ako magalit ha, pero dapat sabihin ko sa iyo, no? Nabulag ka ni Satanas sa 2 Corinthians 4:4. Kaya ako sinasabi to yun tungkol sa kaligtasan mo. Tsaka Bishop, Opo. yung mga pinapakitang yung Eucharistic miracle, talagang Opo. mismong mga Oo. scientifico hindi may paliwanag. Talagang Opo. Oo. talagang binubulag talaga ni Satanas ang tao. Opo. Oo. Nakakalungkot lang. May mga mahal tayo sa buhay na hindi natin Oo. sila sabi nga binigay ng Diyos ang kalayaan lahat sa tao eh. Hindi niya naman Opo, yun po. pinahintulutan niya pero hindi niya ginusto. Kaya Opo. binigay Oo. niya kalayaan. Kaya sabi ko bago magpantayan pa ako, gusto ko yung pamangking kong mawala sa iglesia. Yun lang. Totoo po eh. Ano po, nasa langil po lagi, no? Lagi, no? Para sa 2 Corinthians chapter. Papatayin ka pa niya minsan yung sa mga radikal mga fundamental na mga ibang sekta. No? Sige po, no? So, yung nag-share sa atin, una, sharing ni Sister Jessica, no? The Word of God through movies. Tapos Bishop dito, sige po, diretso po. Ayun, magandang gabi po. Happy New Opo. Year. Ayun, napakaganda po ng tinalakay. No? Pagpili, ang misyon, ang layunin. Si Jesus ang unang nagpakilala kung ano ang purpose niya na pagdating niya sa mundo. Sana makita din natin ano ang purpose, bakit tayo pinanganak sa mundo, at anong dahilan bakit nabubuhay pa tayo. No? Hindi pa tayo una kasama sa mga naunang pumanaw. Napakahalaga dahil marami po ang depressed, stress at boring sa buhay at pinanghihinaan sa buhay. Kaya napakahalaga po na pagnilayan natin, kagaya ng sinabi ni Jesus, ano ang dahilan kung bakit siya dumating sa mundo? Ano ang kanyang misyon? Hindi lang para pagpalain tayo ng masaganang material na bagay, bagamat bonus yun. Pero dapat kung paano piniliwanag ni Jesus, ano ang kanyang misyon, ano ang kanyang gawain, ano ang kanyang layunin. Hamon din ito para sa atin, para makita natin bakit tayo isinilang, bakit pa tayo patuloy na nabubuhay sa mundo. Ano ang layunin, ano ang goal sa buhay, bakit tayo patuloy pang umiiral.
Sa ating ebanghelyo ngayon kay Lucas, no, chapter 4, verse 14 to 22. Pagkatapos matukso sa ilang, bumalik si Jesus sa kanyang bayan sa Nazareth. Ito ang kanyang inaugural speech. Dito niya ipiniliwanag kung bakit siya narito sa mundo. No, ayon sa Lucas chapter 4, verse 14. At kasama po dito, no, ang kailangan din natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Jesus mismo ay hindi kumikilos si Jesus sa sariling lakas lang. Bumalik siya na puno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun din ang kailangan natin. No? Kahit anong galing natin, kahit anong talino natin, kahit anong tanyag natin, kailangan natin ng Espiritu Santo. Sa ating binyag at kumpil, tinanggap na din natin ang Espiritong ito. Kaya nga lagi ko sinasabi sa panalangin, Panginoon, tulungan niyo po kaming maging tapat na Katoliko na isabuhay ang aming pangako sa binyag. Sa mga tanong, sa ating paglilingkod o trabaho, umaasa lang ba tayo sa sarili nating diskarte dahil may pinag-aralan, dahil madiskarte tayo, o humihingi din tayo ng tulong sa Espiritu Santo? Ang job description ni Jesus, na sana makita din natin ang ating job description, 5 kilos para makita natin. Number 1, ibinalita sa mga dukha. Pag-asa para sa mga nakakalimutan. No? Isa yan sa misyon niya. Pangalawa, ipahayag ang paglaya sa mga bilihan. Kalayaan mula sa kasalanan at bisyo. Kalayaan mula sa kasalanan. Maliban, makalaya tayo sa kasalanan kung aminin natin na tayo po ay nagkasala. Pangatlo, pagkapanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hindi lang pisikal, kundi makita ang katotohanan. Hindi lang po sa pisikal na pagkabulag, kundi ang pagkabulag na makita ang katotohanan. Pang-apat, palayain ang mga inaapi. Katarungan para sa mga biktima ng pang-aabuso. Pang-5, na inilarawan ni Jesus na naging gawain niya, ipahayag ang taon ng Panginoon. Sinasabi nga natin, narinig ko kanina, huwag nakapako na sinasabing tapos na, naganap na, it is finished. Kasi nagiging kampante kadalasan ng ilan, nagawa na ni Jesus ang lahat, it is finished. Sa tuwing dumadalo tayo ng misa, sinasabi, pagtapos ng misa ay hindi nagtatapos, nagsisimula pa lang. Paulit-ulit po kapag tuwing may banal na misa, kapag tuwing magtatapos ng misa, sinasabi po, humayo kayo, ipahayag ang mabuting balita. Humayo kayo, gawin niyo ito. Pagkatapos ng misa, nagsisimula pa lang po sa ating misyon. Ang ngayon ng Diyos, sabi ni Jesus, ngayon ay naganap na ang kasulatan ito. Ang kaligtasan ay hindi lang pagpunta sa langit at pag namatay. Kasi kadalasan, ba't ang tao nagpapakabait para mapunta sa langit? Bakit ang tao hindi gumagawa ng masama para mapunta sa langit? Hindi lamang tayo nakapokus na tayo ay pupunta sa langit. Hindi lamang na hindi ako gagawa ng kasalanan. Wala nga tayong ginagawang kasalanan. Kung wala naman tayong ginagawang kabutihan, wala din. Ito ay nagsisimula ngayon. Kung nasaan si Jesus, naroon ang kaligtasan. Dahil siya ang foundation ng lahat, siya ang pag-asa ng lahat, at siya ang dahilan ng lahat. Kaya nga may mga parabulang akong hinanap patungkol dito, parabula ng nawawalang tupa. Maaaring tayo ang nawawalang tupa o tayo ba nagmimisyon para hanapin yung mga nawawalang tupa sa ating paligid. Mababasa natin sa Lucas 16:17. Ang mabuting balita ay para sa mga nawawala. Yun yung dahilan kung bakit dumating si Jesus. Hanapin ang mga nawawalang tupa. Sana maging misyon din po natin. Hindi naghihintay ang Diyos sa sinagugalang. Lumabas siya para hanapin ang mga binihag ng ligaw na landas. Sa parabula din ng magpatawad na hari, sa Matthew 18:21-35, ito ang praktikal na mukha ng Jubilee kung saan pinatawad tayo ni Kristo sa ating malaking utang sa lanan, dapat din tayong magpalaya sa mga may utang sa atin. Ito yung mga misyon na mahalaga natin gawin. Kaya nga, may mga tanong. Sino ang mga dukha, binihag at bulag sa ating komunidad o sa ating pamilya ngayon?
huwag lang nating isipin ang mga pisikal, isipin din natin ang mga bulag sa galit o bibihag ng depresyon o kawalan ng pag-asa. Pangalawang tanong, alin sa 5 misyon ni Jesus ang pinakakailangan natin sa buhay natin ngayon at bakit? Pangatlong tanong, paano tayo magiging mabuting balita? Tayo mismo ang mabuting balita. Hindi lamang kung gaano tayo kagaling mag-preach, kung gaano tayo kagaling mag-alungkat ng mga bersikulo, kundi mismo yung ating sarili, mismo ang ating katawan, ang mabuting balita. Kahit napakagaling bagamat kailangan, pero kahit napakagaling natin na philosophy o theologian o mag-memorize ng Biblia, ang tanong, yung ating ba mismong sarili, yung ating katawan ay mabuting balita sa iba? So nawa po at tulungan tayo ng Espiritu Santo na tayo mismo ay maging mabuting balita. Dahil mismo sa ating katawan ay sumasa atin si Kristo, kung saan sumasa atin si Kristo, na sa atin din ang kanyang salita. Kaya nga nawa magkaroon tayo ng hamon sa ating sarili, na magkaroon man lang tayo ng bawat linggo, no? Ng isang taong mahanap natin, na pakiramdam natin ay naapi o binihag, ng lungkot, at may paramdam natin sa kanila na hindi sila nakalimutan ng Diyos. Pag-asa sa pamagitan ng mga, ito man ay simpleng pag-text, pag-chat, pagtawag, o kahit sa pakikinig man lamang sa kanila. So nawa po, lahat po tayo, dahil hindi lamang naman po ang mga naordina ang may misyon. Lahat ng binyagan ay mga maharlikang pari, mga royal priesthood. Kaya lahat po tayo ay may responsibilidad na maging mabuting balita ng kaligtasan. Yun lamang po. Magandang gabi at God bless you, sir. Thank you So, po. purihin po ang Panginoon, no? So, thank you, Bishop Lito, ha. Yung nabanggit ko po sa inyo sa, sa messenger, kung magkaroon po kayo ng hard copy niyan sa ating synod sa April, gagawa din po ako. Ito magiging, sharing natin sa mission statement ng simbahan, no? Kasi magkakaroon po kami ng synod sa April, ba't na kong i-share itong Luke 4 14 to 22, no? Of course, may lalaliman ko pa yung reflection ko, no? I-share ko po sa inyo to, no, sa chat group natin, no? Dadagdagan ko pa po to dahil napakaganda po ng passage na to. Mission statement to ni Jesus, no? Kaya ang ating mission din ganito rin. No? Kasi yun ang mission ni Jesus hindi ang mission natin bilang followers of Jesus. No? Kasi sa mga pagpupulong, sa mga meeting, may tendency tayo kung ano gusto nating agenda, kung ano yung mission natin sa buhay, no? Usong-uso yung mga synod ngayon, no? Alam niyo pa, di ba? Ang Roman Catholic Church may synodal meeting for 3 years, 3 years na phase yan. Iba't ibang topics, no? Gusto ko ma-emphasize sa ating synod na ang mission natin, kung ano yung mission ni Jesus. Nung tinanong si late Pope Benedict XVI kung anong programa niya nung na-election ng Pope, pero sinabi niya simple. Sinabi niya wala akong programa. Ang programa ko kung anong programa ni Jesus. So ganoon din po tayo, no? Umpisa na taon, kaya Happy New Year, no? Nawa masama sa ating mission sa buong taon na ito yung mission ni Jesus, no? Kasi yung mission ni Jesus nung siya ay nabubuhay sa mundong ito ay parehong mission ni Jesus nung siya ay nabuhay. Kaya yung mga apostles, yung early church, kung ano ginawa ni Jesus, yung ginagawa nila. Nagpipreach sila, nag-heal, nag-exercise, no? Kaya ang mission ni Jesus, even though He is already risen, He is alive, at the same mission, para madama natin ang favor ng God. At kapag nadama natin, tayo mga tagasunod niya, ipadama din natin sa iba yung favor ng God, no? So, dito naisulat ko, no? The risen Lord continues to bring God's favor to all who are in need of it. Marami na ngailan ng God's favor. There can be times in all our lives
when we feel poor, captive, blind, and downtrodden in some way, no? There are moments when we feel out of favor with ourselves, with others, and even with God. It is during these moments, above all, that we must allow our Lord to find us. Just as during his public ministry on earth, he looked for and found those who were out of favor. Our Lord seeks us out, especially in our times of greatest need. He seeks us out to shower us with his favor. Kaya sa umpisa ng taong ito, umpisa ng ating Bible study, Bible sharing, sabihin natin kay Lord yung ating greatest need. Kasi talagang He will make us feel His favor. Ayan po yung napagandang message ng mission niya. No? He will shower. Uulanin tayo ng kanyang favor. Kasi anak niya tayo eh. Ayan ang mission niya. Yung favor ng God, madama natin. At padama din natin sa iba, no? Lalo sa community mo, Bishop Liton, maraming mga problema dyan, no? Ipadama sa kanilang favor ng God sa mga programa ng simbahan, sa pagdadasal ng Rosario, Divine Mercy Chaplet, at bukas na napaganda, no? Kung makapag-post po kayo tungkol sa Nazareno, kahit na maliliit na, no? Bukas pesta ng Nazareno, no? Kaya popular yung Nazareno devotion. Alam niyo kung bakit popular yan? Kasi damang-daman nila kasi na bit-bit ni Jesus ang kanilang mga pangailangan. No? Ayan po, good evening po si Ate Emily. God bless po, no? God bless. Kaya, oo, dahil naramdaman natin ang favor ng God, He then sends us out to be channels of God's favor to others, especially to those who experience themselves as beyond the favor of others and perhaps even God. Nung parang nakalimutan sila ibang tao, nakalimutan sila ng Diyos, no? Grace by God's favor. Each of us then is called to be a revelation of God's loving and merciful favor to others. No, tama-tama hilingin natin to sa Puong Nazareno. Bit-bit niya tayo. No? At nung nakapako siya, lahat ng mga problema, lahat ng atake ng demonyo, kanyang hinarang. Sapagkat we are behind the cross of Jesus. No? Ang dami pong deboto niyan para maintindihan natin. Dahil ang Puong Nazareno ay buhay na buhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. No, kaya hilingin po ating malaking grasyang ito sa Puong Nazareno bukas sa kanyang kapistahan, no? Hilingin po natin 'to. No, yung ating greatest need. Madama natin ang God's favor. Na ma-connect natin ang debosyon sa Nazareno sa Luke 4 verses 14 to 22. Napunta si Jesus dito to bring good tidings to the poor, to set the captives free, to give sight to the blind. Tayo po yun, isuko natin kay Jesus, no? At pupunuin niya tayo. No? Bukas, ngayon pa lang, nakalagay dito, this reading is being fulfilled in your hearing. Sa pakikinig pa lang natin, sinabi ng Ebanghelyo, this is being fulfilled. So Lord, give us the grace, the gift of trusting you, of being confident in your power to give us the favor of God in our life. Ayun po ang prayer ko para sa ating lahat at sa mga nakikinig sa atin dito at sa mga humingi ng prayers sa ating family, na God's favor madama natin throughout 2026. Purihin ng Panginoon. Sige po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming nasa langit, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong kababaang loob na ninikluhod at nagsusumamo, umaamin sa aming kakulangan, kahinaan at pagkakasala. Ama, sa taong itong 2026, ang amin pong pagsamo at panalangin, kapatawaran. Kapatawaran sa napakarami naming pagkakasala, kawalan ng buong pananalig at pagtitiwala sa inyong kapangyarihan na magagawa ninyong lahat ng bagay. Kapatawaran sa aming pagkukulang na maipahayag namin ang inyong layunin, ang inyong mabuting balita at ang inyong ebanghelyo. Kapatawaran sa aming mga pagkukulang sapagkat hindi namin ganap na naisa sa buhay ang aming mga pangako nang kami ay binyagan. Kapatawaran para sa mga taong nagawa namin ng hindi mabuti, sinasadya man o hindi. Pagpapatawad sa lahat ng mga taong nakagawa sa amin ng hindi mabuti. Kapatawaran ang aming hiling sapagkat yun lamang ang paraan upang kami maging malaya sa napakaraming uri ng pagkabilanggo. Kapatawaran upang kami makalaya sa lahat ng mga gawa ng kadiliman at ang pagpapatawad. At hiling din po namin nawa, bigyan kami ng tapang at lakas para sa lahat ng mga pinanghihinaan, para sa lahat ng mga nawalan ng pag-asa. Hiling po namin, pagkalooban po ninyo kami ng grasya buhat sa inyo, ng kalakasan at tapang upang harapin ang lahat ng hamon sa buhay. Yamang gusto pa naming mabuhay at umiral sa mundong ito. Inihiling din po namin na bigyan kaming lahat ng kaalaman at karunungan upang ganap naming maunawaan ano nga ba ang nais mong ipagawa sa amin. Nawa po, Diyos, silingin po namin hindi lamang kung ano ang pwedeng gawin mo para sa amin, kundi nawa, maisa puso din namin ang kahilingan, Panginoon, ano ang pwede namin magawa para sa iyo na gagawin namin sa aming kapwa. Panginoon, o Ama naming Diyos, hinihiling din po namin na nawa po hindi lamang kami nakapokus kung gaano kaganda ang kalangitan, bagamat kailangan nawa po nakapokus din kami ano ba ang aming dapat gawin para makamtan ang kaluwalhatian. Nawa po sa pagdiriwang ng Pong Jesus Nazareno, hindi lamang sa pagsamba sa andas, pagpunas at paghalik sa andas, sa iyong mga larawan, kundi nawa matuto kaming magpakababa upang ikaw ang maitaas. Matuto kaming magpakumbaba upang lagi kang maitaas. Nawa pagsumikapan namin na ang misyon mo ay misyon namin. Sapagkat kayo naman po ang nangako, hindi mo kami iiwan hanggang sa mga wakas ng panahon. Ikaw din naman po, Panginoon, na nangako, magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob mo, sa tulong ng Espiritu Santo. Nawa, pasalamatan namin ang may ganitong gawain, ang Bible study, sapagkat ito po ay pribilehiyo at ito po ay paraan upang kami ay lumakas at maging kalakasan ng iba. Dalangin ko po, pagpalain niyo pong lahat ng mga taong nagpupursige upang may pagpatuloy po ang ganitong gawain, hindi lamang sa Christ family, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ama, ito pong aming pakiusap, panalangin at pasalamat sa ngalan at sa pamagitan ng Pong Jesus Nazareno na aming Panginoon, manunubos at tagapagligtas. At sa tulong gabay ng panalangin ng Inang Birheng Maria, ni San Jose, Padre Pio at ni San Martin de Porres. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa panalangin ng iyong lingkod, Panginoon, na si Bishop Lito. Sa panalangin sa buong taon na ito. Purihin ka, Panginoon Jesus.
The Lord be with you and And with with your your spirit. spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God Thank bless you. po.